Pakinggan po natin. Napakaganda nitong parte ng interview namin kay Libiste. Oh, ito. Ito napakaganda nitong sinabi na ito. Isa po ako sa nagtanong nito. At ito ay parte ng interview namin kanina. Haba ng interview namin sa kanya, 2 oras kalahati. Pero ito, magandang mapakinggan nyo. Napaka-importante nito. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 Sino ba yung mga nandun? Kasi Ayun, 2 sa Davao City, isa pang Davao basta. At saka sa Zamboanga. Congressman Puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso. Nako! Yan sa sinabi mo niyan, lalo manggagalaiti si Boying, lalo manggagalaiti yung mga Pinklawan, at higit sa lahat, lalo manggagalaiti yung mga BBM. Kasi gusto nila lahat ng bagay, kasalanan ng Duterte. Sila pala yung walang allocable budget. 4 lang. Kaya sabi nga niya, pati nanay niya meron. Pero ito, 4 lang. Bigyan niya, pambira. Hindi nyo naman binigyan. Ako magugulat kayo siguro. Ako hindi ako nagugulat kung mangyari ito. Pero, malamang doon sa Cabral Files, walang korupsyon naganap sa Duterte. Karamihan nangyari on the 19th Congress. Meron man nung panahon ni PRRD, pero talagang nag 5 times, nag 10 times ngayong 19th Congress. At wala sa listahan di umano ang Duterte. Kaya pipigilan talaga nila yung Cabral Files na yan. Kasi maraming mapapasama, tapos lalabas pa ang katotohanan patungkol sa Duterte. Hindi sila talaga nakakatanggap ng pera. Ayan nga, 0 allocable budget. Pulong, anak. Diba? Tapos, Ungab, Alvarez, yung mga yan. Alam naman nating Duterte yung mga yan. So, ganyan ang kalakalabasan dyan. Pag Duterte ka, ala ka. Tapos ang pagbibintangan nila sa confidential funds, Duterte. Kinukuripot na nga nila ang Duterte. Ultimo yung mga kaalyado ng Duterte, kinukuripot na. Yung panalo ng Duterte party list, youth party list hindi pinapasok. Kahit silang pinakamalaki ang boto, 3 upuan sa Congress, hindi pinapasok. Ganyan po nila gapitin ang Duterte. Tapos sila pa magkakaroon sa flood control projects. Tapos yung pinagmamalaki nila na confidential funds ni BP Sara na kung i-compare mo sa confidential funds ni Bongbong Marcos, barya. Matindi to. Sasabihin naman, maka Duterte, hindi po, hindi ganun. Kasi yung listahan daw niya ng Cabral Files, may alam ng DPWH. Alam nila Vince Dizon. Alam ng marami. Pwede nilang i-counter check. Nagtataka naman ako kay Boeing, bakit ayaw i-counter check? If I'm not mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi? Ayan. Kasi factual naman yan Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandiyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Parang hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig Pwede mong sagutin o... Ito naman si Coach Oli, ang gulo, tanong ng tanong. O ano ang tanong mo? Sinasabi pa nga niya na wala sa listahan ng Duterte. Tinanong na daw ng ibang media yan. Wala daw sa listahan ng Duterte. Pasok ka ng pasok, Coach Oli. O ano man sagot mo? Ano man tanong mo, Coach Oli? Kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Andiyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Nako, ayan. halos
buong 19th Congress Nako. ay nandun. Yeah. Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Nako. Sira ang naratibo ng mga sip-sip puwet, kain-tae ng mga pinklawan. Gagalit sila. Isipin mo, so karamihan dyan, nakapagnakaw. Hindi naman lahat nasa listahan magnanakaw. Pero si Pulong wala. Patay. Yun. At yung allocable niya, 0. Oh. Ito, 2025. DDS ka. Ito pa mga zero na to. Ito, So, zero, process of elimination. Oo. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Baka So alam na natin, di ba? Sino ang nasa listahan ni Cabral Files. Ako, alam na natin sino yung mga salarin. Posibleng salarin. Dyan sa flood control projects. dahil dito, dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero sa 2025 talagang wala. Pero kung ang nanay mo, nandoon ba? Sa... Halos lahat na-report naman na ng bilyonaryo. Ayan. Pati nanay niya nandun. Actually, ganito yan. Kahit naman nasa listahan ka, hindi ko alam bakit nang gagalaiti. Kasi pati naman daw nanay niya nandun eh. Pero ipaliwanag mo ng maayos. Saan mo ginamit yung pera? Karamihan siguro dyan, baka mamaya, sa distrito, iba mo ginamit. Doon pa lang kaduda-duda, di ba? Halimbawa, taga Maynila ka. Ikaw ang kumuha ng kontrata sa distrito ng Bulacan. Bakit ka napunta ron? Or mga obviously, hindi nagamit ng mabuti yung pera. Kaya maraming triggered dito sa Cabral Files. As early as now, gaya na sabi ko, talagang ginigipit ito. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento, tsaka dun sa hawak mo. Ngayon, Kaya eagerly awaiting tayo ano yung officials ng sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Yes or no lang factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na hindi naman DDS ang PCIJ. Diba? Yan. So ito, maraming may kopya. Kaya nga, paano nila gigibain itong kay Libiste? So sabi pati PCIJ, hindi naman Duterte yon. Ano ba sinabi ng PCIJ? Sino ang pork barrel kings? Sige nga. Sino sinabi nilang pork barrel kings? Number 1, anak ng presidente, Sandro Marcos. Number 2, pinsan ng presidente, dating speaker Romualdez. Diyan pa lang. Akikita na natin. Inilabas ng PCIJ ito. yes. Alam na to ng DPWH. So tutugma. Ibig niya sabihin, tutugma yung yung Cabral Files niya at saka sa PCIJ. Mag-iiba lang doon sa posible sa ombudsman kasi gagalit na As early as now, nagagalit na. Pa nga yan. Galing nga sa kanila At hindi lang ako yung So, nagsabi. bakit di pa nila PCIJ. inabas? I-verify. Yan, mapakaganda ng tanong mo. Nagkakaalaman na pa para kang USB. Kaibigan natin yan si Kati. Hindi pa nilalabas ni Kati USB. Hindi kaibigan. Ba't di pa ilabas? Good question. Bakit nga ba hindi nyo pa ilabas yan? Actually, i-authenticate pa. sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Yun. Kaya yun ilabas. Dahil kay Vince Dizon. Naiipit. Kasi Huwag ka maawa dun, sir. naiipit siya. Oy, Boss Dada, salbahay ka. Tumanda na nga si Vince Dizon bigla-bigla na napasok sa DPWH. Nangayayat pa na tinubuan na ng uban. Hindi pa maawa talaga to si Boss Dada. Huwag ka tumawa Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumaong Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Tsaka napapansin ko kung parang yung usapan, pagka papunta na doon, i-divert niya Medyo, parang makaiwas lang ba? Pero, So again, kung... maawa naman tayo sa kanya. Ayan, pwede. Napasimangot ako dyan. No? Maawa. Maawa kasi, alam niya Alam niya may access siya doon. Nasa DPWH secretary siya ngayon, di ba? Nilagay siya roon.
Hindi naman siya pwedeng magsinungaling sa taong bayan. Nagigets nyo? Eh, maayos naman din ito. As far as I know, yung dati, natanggal, wait lang. Maayos to si Cabral. Si Vince Dizon. Kaya lang, naipit siya ron. So, hindi naman siya pwedeng magsalita. Hindi rin siya pwedeng magsinungaling. Oh. Kaya nga, ito sasabihin ni Coach Solly. Pwede. Buti na lang ito si So, maawa Kumaway tayo sa kanya na manahimik na lang siya. Parang wala siyang alam. Ganun ba? Sila. Alam ko bakit tinanong ko yon? To emphasize. Yan. Yung style ko yan, tatanong ko para maliwanag. Maawa tayo sa kanya. Tumahimik na lang siya. Kayo ba? Anong sa tingin ninyo? Kayo naman tatanungin ko. Maawa tayo sa kanya? Manahimik na lang si Dizon? Since hindi naman siya pwedeng magsinungaling, hindi niya naman pwedeng ilaglag itong mga nasa files? O dahil ikaw ay empleyado ng Pilipino, dapat isipin mo yung taong bayan. Sabihin mo kung ano yung talagang nasa listahan. Huwag kang matakot dyan sa mga amo mo kung nang naglagay sa'yo. Dyan sa mga kaibigan mo sa gobyerno. Kayo, dapat bang magsalita si Vince Dizon? Nasabi natin eh. Ganda ng ngiti ko. Ang ganda. Nadiin natin Ganun ba? Sinasabi natin eh. Okay. Kaya naman, puntahan natin tong next. Kaya naman, eto, pinost niya to. Ngayon niya lang pinost to. Okay, tapos na po yung interview namin sa kanya. Bibigyan ko kayo ng 2 linggo para sabihin ang lahat. Sasagutin ko ang lahat ng pagbubukas ng ang lahat sa pagbubukas ng Kongreso sa January 26. Kaya nga ayaw niya muna magsalita. Siguro ako, sa tingin ko, inaantay niyang magkamali. Diba? Nakikita naman natin, ang dami na nga nagkakamali kasi pumupuyok na sila eh. Wala pa yung listahan. Yung nagagalit, di ba? Parang, halimbawa, nasa isang kwarto kayong aircon. At may umutot. Sinabi ni Libiste, may umutot. Kasi naamoy niya ang baho. Ang daming pumuyok. Anong sinasabi mo umutot? Walang umutot. Wala namang umuutot eh. May naamoy ba kayo mabaho na. Parang Ghost Projects, mabaho na. May mga nagagalit. Walang umutot. Di naman umutot. Magtataka ka, bakit kayo nagagalit? Wala namang pasintabi mo. Pasintabi dun sa mga kumakain dyan. Ang gulo-gulo mo, Kotsoli, kaya nalalaglag yung ano eh. Wala. Bakit ba itong mga ito nagagalit kung may sinabi si Libisting may umutot? Ba't kayo nagagalit kung may sinabi niya may umutot kung hindi ka naman umutot? Kaya lang, baka ikaw yung umutot o baka mamaya hindi ka lang umutot, baka may tae ka na sa puwet. Di ba ganon? Ano ibig sabihin sa tae sa puwet? Hindi lang utot, baka talagang sabog ang tae mo. Ibig sabihin, ganon na po kabaho. Nangangaalingasaw na. Umaalingasaw na. Kaya, nagagalit kay Libiste. Ang dami nagkakamali ngayon, no? Ngayon sabi niya, hindi mo na siya magsasalita. Eto, nagbigay na ng taning. Sasagutin niya before January 26. And hopefully, ito nga challenge ko sa kanya kanina kung narinig ninyo. Sana hindi ka parang si Saldico. Bigla siyang nawala. Ang pagkakaiba lang ni Libiste kay Saldico, si Saldico madumi. May nagnakaw din. Si Libiste, wala. Alam naman natin, itong pamilya nila, bilyonaryo na to eh. Hindi nga daw siya tumanggap ng bonus, yung MOOE, wala din siya. Sa madaling salita, yung on the side na pabigay-bigay galing kay speaker, di umano, na kung tawagin mo mang pork barrel yan, so
pork barrel o soft pork ang tawag nila dyan, wala siyang tinanggap. Mahirap takutin yung ganyan. Bakit? Malinis eh. Siguro itong tungkol lang dito sa solar light na something, pero hindi di ba? Pansin nyo, bilyar tumahimik because of prime water. Lumipat sa kabila. Eto, hindi mo madaling matakot. Di ba? Talagang mayaman eh. Walang korupsyon. Hindi kasali sa listahan. Paano nila kokontrolin? So, gawan nyo na lang ng paraan, umamin na kayo. Ito lang masasabi ko. Kung talaga namang may nakuha ka at nasa listahan ka ng Cabral Files, hindi ipaliwanag mo na lang kung talagang malinis ang iyong budhi at wala kang nagawa. Ba't hindi mo na lang ipaliwanag saan mo nagamit yung pera? Kasi, the more you attack Lebiste, nagmumukha kayong guilty. Oo. Kasi ba't nyo inaatake? Naglalabas lang naman siya ng nakuha niya doon sa Cabral Files. Ang lumalabas niyan, pag naglalabas ng katotohanan, nagagalit kayo. Hindi naman porket nasa listahan, masama na agad. Diba? Kung maipaliwanag nyo ng maayos, huwag kayong guilty. Diba? So, ako antayin ko itong January 26. Yan ang challenge ko. Huwag ka sana magkaya doon sa iba na pag napunta na sa national figure, nagbago na. Yung pumasok ng prinsipyo, lumabas na trapo. Huwag kang magaya kay Saldico, nagsalita para lang iligtas yung sarili, hindi na natin alam kung ano na ang deal nila sa government ngayon. Baka mamaya magkaroon ng deal ito si Boying, o si Marcos, o si Sandro, o si Romualdez patungkol kay Lebiste, manahimik na naman ng laho parang bula. Sabi ko, dare ko sa kanya, sana ito'y tapusin mo hanggang dulo. Diba? Oo. So, ulitin ko, hindi ibig sabihin nasa listahan kayo, masama kayo. Kaya huwag muna kayong magalit. Paliwanag nyo na lang. Kayo ba? Mas naniniwala kayo sa listahan nito si Lebiste na Cabral Files o yung hawak ng ombudsman? Kung sakaling hindi magkaparehas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
harap